idagdag sa inyong listahan. Bida kasi sa kanilang menu, mga putahing gawa sa malunggay at guyabano. Sa almusal, pwede mong subukang isawsaw sa kape ang kanilang guyabano pandesal. Sa pananghalian naman, pwede niyong iulam ang kanilang guyabano nuggets. At sa merienda, tikman niyo raw ang kanilang pizza malunggay. Ang mga ito at ilan pang pagkain may sangkap na guyabano at malunggay sa report na ito. Sa unang tingin, para lamang itong mga ordinaryong pagkain. Pero may taglay itong mga sahog na tiyak ikabubuti ng ating kalusugan. Ang malunggay at ang guyabano. Dito sa Arsene Food sa Barangay Palindan, Ibaan, Batangas, matatagpuan ang mga pagkain yan. 2011 nang itinatayo ang kainang ito na masigasig na nagsusulong sa benepisyong hatid ng malunggay at guyabano. Pag mayroon ng isang malunggay, para ka na rin, kahit hindi ka na siguro magkuha ng mga multivitamins sa isang butika, may sarili ka ng butika sa iyong bahay. Ang guyabano ay isa naman nakakatulong dito, sinasabi nila ay sa cancer. Nasa katabing bakuran lamang ng restaurant ang mga tanim na malunggay na ginagamit na sangkap sa mga pagkain kanilang ginagawa. Naabutan pa namin ang pamimitas nila para sa lulutuing ginataang malunggay at guyabano. Pagdating sa kusina, tinanggal ang mga dahon ng malunggay at iniwa naman ang guyabano. Dinisa ang bawang, sibuyas at luya. Pagkatapos, inilagay ang pinakuloang guyabano. Sunod, inilagay ang gata at hipon. Tinimplahan ang asin at paminta. At dinagdagan ng turmeric powder at sili. At syempre, hindi mawawala ang malunggay. Ang ginamit po natin dito instead of langka is boiled guyabano. Kasi po ang guyabano ay 10,000 times stronger than chemotherapy. So kumakain na po tayo ng masarap na pagkain, at the same time, umiiwas pa tayo sa cancer. Bida naman para sa mga bagets ang guyabano nuggets. Good alternative na raw ito sa manok. Ang guyabano nuggets daw mas masarap kung ipapartner sa kanilang malunggay turmeric rice. Ang ilan pang patok na ulam para sa tanghalian ay ang chop suey at ang sweet and sour fish na parehong may malunggay powder. Meron din silang lumpiang Shanghai na may sangkap na guyabano at malunggay. Para naman sa merienda, swak daw para sa magbabarkada ang malunggay pizza. Ang crust nito gawa sa malunggay. At syempre, meron pang panghimagas ang guyabano refrigerated cake at guyabano gelatin. Iwas umay ka raw rito dahil tama lang ang tamis. Gawa kasi ito sa katas ng guyabano. Nabusog na pa kayo? Aba, meron pa. Meron din silang pansit at lomi. Gawa ang mga noodles nito sa malunggay. At panghuli, ang malinamnam na donut, ensaymada at pandesal na kombinasyon ng malunggay at guyabano. Ipinaliwanag ni Malu Caudal, isang chef at dietitian, ang biyaya sa katawan ng gulay at prutas. Ang malunggay, dahil mayaman ito sa fiber, mas matagal tayo bago uli magutom. Dahil ang fiber hindi siya nadadigest. Ang guyabano ay, of course, mayaman ito sa vitamin C. Vitamin C kailangan natin dahil yan ay anti-cancer. Plus, bibilis yung pag-heal ng wounds natin. Pinatikim namin ang ilan sa mga putahing sinahugan ng malunggay at guyabano. O tayo, sa tingin nyo saan gawa yung kinain mo? Malunggay. Ito, kamuti o ano? Guyabano ba ito? Oo, sa tingin mo saan gawa yan? May malunggay? Kakaiba talaga ang lasa niya. Traditional man o may twist ang ihahaing putahe, isang bagay pa rin ang mahalagang ikonsidera, ang kabutihang madudulot nito sa iyong kalusugan. Ako po si Renzong Kiko, nag-uulat para sa reaksyon.